Magandang umaga po sa atin lahat. Araw po ngayon ng Lunes. Andito naman po tayo sa Usapang Politika, dito sa Facebook Live at sa YouTube. Kumusta na po kayo? Na-miss nyo ba ako? Isang linggo tayong hindi nagkwentuhan ah. Siyempre, busy tayo eh. Nag-research, tapos nagbakasyon. Alam mo na, talagang ganun ang buhay. Pero pag-usapan natin ngayon, alam ko na-miss nyo ng mga ating mga kwentuhan. By the way, yung background credit ko po galing po yan sa Facts First ni ng aking kaibigang si Christian Esguerra. Ito po yung episode niya noong April 9, 2024. Yung kanyang background. So galing po yan. Maraming salamat Christian. Dahil kahit hindi ako nagpaalam sa iyo, ginamit po ang iyong background. Okay? Pero yun na sinasite naman kita para hindi tayo makasuhan ng plagiarism. Or... Okay, no comment sa China. Usapang no comment tayo ngayon. No comment. Si Vice President Sara Duterte ay binabati ko sa ngayon dahil sa kanyang mga no comment na mga comments. Pag tinatanong siya tungkol sa comment niya tungkol sa pag-atake ng China sa ating mga barko, ang kanyang sinasabi ay no comment. Hindi maiwasan ng mga tao magtaka sapagkat pag ihahambing mo to doon sa kanyang vigor sa pagdepensa kay Pastor Kibuloy, Apollo Kibuloy, or sa mismong pagbati niya sa China, 'di ba? Naandun yung kanyang may kakayahan siyang mag-comment. Pero pagdating din sa China, no comment. Of course, sinasabi ng kanyang kapatid, pati ng kanyang mga supporters, hindi niya trabaho ang magkomentaryo tungkol sa foreign affairs issues, sa foreign policy. Pagkat hindi siya Department Secretary ng Foreign Affairs. At iniiwanan niya yan sa presidente nang sabi ng kanyang kapatid na si Baste, di ba? Right? You know, at sinabi niya na tama na ipaliwanag na daw ng kapatid niya kung anong dahilan. Kaya no comment pa rin siya. Ako naman, para sa akin ganito, hindi naman kailangan magkaroon ka ng comment. Sabihin mo lang, I support the president's, I'm on the side of government. I support the president's opinion. Or I defer to the president. I respect the president's decision. No comment pa rin yun, pero may sinabi ka na sinusuportahan mo. Kasi yung no comment, sa ordinaryong parlance, pag sabi mo no comment, tapos pag sinatanong, maganda ba siya? No comment. Para sa atin ang no comment, hindi siya maganda. Ganun yun eh. Kasi kung sasabihin mo maganda, sasabihin mo maganda. Masarap ba ang pagkain no comment? O hindi ba? Parang parang pag ang no comment is almost like no, you're not. No, you're not satisfied. No, she's not pretty. No, he's not handsome. No, it's not delicious. Ganun yun eh. Hindi mo lang masabing hindi masarap o hindi maganda, pero nagno-no comment ka, di ba? Ganun naman tayo. In an ordinary parlance, when you say no comment, it means almost like no. Di ba? Pwede naman kasing no comment. I defer to the president on what he's going to say. So, I just have no comment about it. Or better yet, I support the president's position. Mahirap mong sabihin yun. And then, and there, huwag ka nang magdadaldal. I support the president's decision. I'm fully behind the president. Right? So yun yung hindi ko maintindihan kay Vice President Duterte. Mahirap ba talaga, Madam Sara, na sabihin mong I support the President's opinion on this? I am on the side of government on this. Kasi alam naman natin na pag sinabing no comment, nagsa-start ka ng questions eh. Ba't siya no comment? Kasi pag no comment, para bagang nahihiya kang mag-disagree eh. Di ba? Pag sinabi mo maganda ba siya, sasabihin mo no comment, hindi ka nagagandahan. Hindi mo nga lang masabing hindi siya maganda o hindi siya pangit siya. Di ba ganun yun? Di parang for me, it's almost like saying no except you don't want to say it. It's almost like disagreeing with government except you don't want to say it. You're deferring. You're saying nahiya ka or natatakot ka or ayaw mong malagay sa alanganan. And for me, that's the fact that he's a member of the cabinet, kahit sinong ordinaryong mamamayan may opinion ngayon regarding sa China. I think this no comment of Sara Duterte will haunt her politically. Very raw ang feeling ng mga Pilipino pagdating sa China. Imagine,
I could just imagine this no comment statement of hers will be a gift to whoever is going to oppose her in the future politically. Ipapakita mo lang yung binubugahan ng tubig ng malalaking mga barkong ng China, yung puting-puti, malalaki, yung halos decrepit natin ng mga barko na talagang isang tulak mo na lang yata matutumba na. Parang David and Goliath, and then nandun, i-juxtapose mo lang, no comment. Yung image na yun is going to be very powerful. How can you say, how can you have no comment at all? Nakikita mo na yung bansa mo, inaatake na. Hindi ba? Tapos pag si Apollo Kibuloy, ang haba ng sinabi. Hindi ba? Now, sasabihin hindi naman trabaho niya ang magkomentaryo tungkol sa sa mga ganyan na kaganapan, hindi ba? Trabaho ba niya magkomentaryo tungkol kay Kibuloy? Di Department of Justice yan, hindi ba? Senado yan. O di, hindi rin siya senador, hindi rin siya sa DOJ. Ba't siya nagko-comment? So yung makikita mo doon, this is going to haunt her. I tell you, if I were whoever is going to be her opponent in the next election, I'm going to play that repeatedly and repeatedly. Ito bang gusto niyo maging presidente? Nasa ganitong sitwasyon, yun lang. Makikita mo na lang na binubugahan ng China ang barko natin, so biglang lalabas yung mukha niya na nakalagay no comment. That is going to be an image that's going to haunt her forever. It could even signal the death of her political career. Okay? I don't know, but Filipinos really are weird stuff. Baka hindi pansinin, pero para sa akin kasi nakakairita yun eh. Ngayon, ang nakakatawa dito, naipinta tuloy siya, she allowed herself to be framed by the Marcos government, lalo na ni Bongbong Marcos. Alam mo itong mga Duterte kasi, and it's true for everyone. They have been underestimating Bongbong Marcos. They image Bongbong Marcos as lazy. They image Bongbong Marcos as non-thinking. Parang malambot, palamya-lamya, tamad. Diba yan ang image nila kay Bongbong Marcos? But you know, and they have underestimated him on this issue. They thought they had the upper hand. You know, it is something that they played right into the trap that was laid for them. Because of her no comment, now President Marcos came out and said that Sara Duterte is on our side. Right? Sara Duterte is on our side. Inappropriate na siya ng Marcos government. Ano ngayon ang gagawin niya? 'Di ba? Hindi niya pwedeng magsabing ay no, I'm not hindi niya pwedeng i-insist na siya ay no comment pa rin. Kasi lalong lalabas na talagang pro-China siya. 'Di ba? Naikahon siya eh. Ang problema sa ganitong no comment, you remove your agency. Someone will frame it for you. And Bongbong Marcos was very astute. Sinabi niya, hindi naman trabaho talaga ni Sara Duterte ang magkomentaryo tungkol sa foreign issues, sa mga diplomatic concerns like this. However, you know, I'm just paraphrasing him. She is on our side. She is on government. She's agreeing with us. Parte siya ng kabinet. Therefore, inalisa na siya ngayon ng agency. Si Marcos na ang nagsalita para sa kanya. Ngayon, hindi na siya pwedeng makapiyok. Hindi ba? Wala na siyang masasabi. Kung totoo man na nag-agree siya kay Marcos, sinaya niya si Marcos mag-articulate na. Ngayon kung hindi, ay hindi na siya, mahirapan na siya magsabi, hindi mali ang presidente, talagang no comment lang talaga ako. Therefore, lalong may ilalagay sa ngayon sa alanganin. It will not sit well with many people, considering that majority of the Filipinos support the president's position on China, and majority of the Filipinos trust more the United States than China. Diba? So you have to understand, you know, this is political battle. This is political strategizing. Kasi talaga namang very glaring yung ganong klase ng optics dito. Kasi kahit sinong ordinaryong mamamayan, inuulit ko, may opinion tungkol dito.
may comment tungkol dito. You know, galing akong Bohol, yung mga nakakausap ko doon, ordinaryo, nakakwentuhan ko. May mga comment sila tungkol dito. Wala man ako nakausap na no comment. At of course, wala akong nakausap ng pro-China. Yun, sa ordinaryong mamamayan. Okay? Kahit yung mga bumoto kay Duterte, galit sila sa China. Di ba? So, may comment. Kasi inuulit ko sa ating sa ating kultura, pag no comment ka, as if sinabi mo ng pangit or hindi ka nag-agree. Di ba? Papasok ka, Day, tingnan mo nga itong damit ko, maganda ba? No comment. Oh, ano ngayon ang matitake mo doon? Masarap ang pagkain doon? No comment. Magaling ba magturo yan sa Professor Tonton? No comment. O pag gano'n, padadating sa'yo, di ba parang ayaw niya magkomentary? Dahil hindi. Nagiging polite lang siya na sabihin pangit o hindi magaling. Okay? Anyway, Inday Sara has to really rethink and recalibrate. She's being politically damaged by this. And I think this is the reason why they are now she's now statistically tied with Rafi Tulfo. Di ba? For the if the elections were done today. Of course, the elections are still three and more than 3 years away. Di ba? 4 years pa from now, wala pa. 4 na taon pang eleksyon sa presidente. Sa 2028 pa yan. Many things can still happen. But, if she wants to redeem herself, then she has to do it now. Because this is damaging to her politically. Okay? At least for now, it is damaging her. Okay? So, well, nagrally ang mga Duterte, nag-prayer rally na naman sa Davao, and naging open na talaga ang pagbatikos ng kanyang tatay sa kasalukuyang presidente, lalo na dun sa issue tungkol dun sa secret deal di umano na sinasabi ng China meron, tinatanggi ng iba, pero sinasabi naman ni Harry Roque meron. Kaya hindi mo naintindihan. Meanwhile, magkakaroon yata ng pagdinig sa House of Representatives dahil doon may nagpasa na ng resolution yung si Zambales Representative Kung Hoon. So magkakaroon tayo ng hearing sa House tungkol dito. Sa Senado, hindi ko alam kung i-allow ni Senator Amy Marcos na bagamat kapatid ni Bongbong ay mukhang halatang-halata mo na ang linya ay sa Duterte at saka sa China. Ito rin hindi ko maintindihan ni kay Senador Amy. Banat siya ng banat. Napag-usapan na lang natin. Senadora, hindi na po kaya ng mga pangbakla mo ng mga salita ang malinaw na parang nawawala ka na sa landas. Diba? Na parang wala naman doon umaaway. Wala naman tayong kaaway. Lahat naman friends natin yan. Ba tayo kumakampi sa China? Sa ano? Hindi na, anong tawag mo doon pag tayo binubugahan ng ating hindi ba kaaway yun? Hindi ba pang-aaway yun? Hindi, parang bagang sinuntok ka na, sinisipa ka na, inaagawan ka na ng candy. Ito pa rin, hindi friends tayo, di ba? Hindi tayo magkaaway. Parang, ano ba yan? May mga bagay-bagay na pwede lang gamitan ng mga ah cute na mga salita. Pero sa mga nitong mga point, I think the senator, like Sara Duterte, Senator Amy Marcos is also being damaged politically by this. As can be seen from the decline in her ratings in previous senatorial polls, she was above mga top 5. Ngayon, ayun na, from 8 to 12, from 7 to 12, bumababa siya. So I don't know. She may still win, but it's a fact na it's going to be, dati noon, shoe-in siya. Ngayon, posible pa siyang malaglag. Depende, di ba? Although nasa winning circle siya ngayon. So, kasi issue ang China. Ang China is going to be an important issue in the next elections. I tell you. Okay?
We don't usually elect people according to issues, but this may be the beginning. This may be the first. I'm not certain. Well, there's a good chance that it can be an issue that can be a driving wedge. Okay. And what is interesting is that the opposition, the political opposition on Marcos, the traditional political opposition, kay BBM ay pabor sa kanyang stance. Hindi ba? Anyway, sige. Magkwento na lang ulit tayo sa Miyerkules. Ito po si Professor Tonton Contreras ang nagsasabing sana pagsilbi ako sa bayan dahil sabi sa kanong UP serve the people. At sana nakapagturo ko sa inyong kaisipan na prosko yung mga puso at nakapagpabago ako ng panahon niyo sa buhay kahit konting-konti. Kahit sa usapang politika. Dahil sabi sa akin ng dasal, teach mind, touch heart. Napakainit ng panahon. Ingat po tayo. Magdala po tayo lagi ng ng mga payong, sombrero, tubig lagi magdadala. At kung maiwasan, wag na magpainit. Marami ng klase ang online ngayon dahil nga sa init ng panahon. Ako po ay hindi nagno-no comment. Lahat akong may comment. Pag nag-no comment ako, ewan ko lang. Wala akong, bihira akong mag-no comment eh. Lagi ako may comment. Pag gusto ko, sasabihin ko. Ayoko, ayoko. Anyway, siya, sige na. Kita-kita sa Wednesday. Lagi sinasabi, UP naming mahal. Animo Lasal, mag-ingat po sa init ng araw. Ang ulo, huwag painitin kahit mainit ang panahon. Laging palamigin, mag-inom ng tubig, lagi magpayong. Tingin po natin ang ating kalusugan. Bye! For now, see you Wednesday.